Anya, handa na ang mga pagkain. Baba na kayo para makakain na. At tuloy-tuloy na ang pahinga ninyo. Rinig naming boses ni Mama mula sa baba, kaya naman lumabas na kami ni Harvey ng kwarto. Paglabas namin doon, nakita namin sina V at Kyla, Jade at Miles sa pasilyo na ikalawang palapag. Pagkatapos nun, sabay-sabay na kaming bumaba ng hagdan. Nakakabay sa akin si Harvey habang sina Kylo at V naman ay nag-uusap. Ang dalawang magkasintahan naman, ang mag-amo na sina Jade at Misty, naman ay mukhang naiilang sa isa't isa. Sa baba ng hagdan ay doon kami sinalubong ni Mama. Nagkatitigan pa kami nito na parang sinisiyasat niya kung bakit nakaakbay sa akin si Harvey. Umupo na kayo. Kayo na lang ang kumuha ng gusto ninyong kainin. Kain lang ng kain, madami yan. Niluto ko talaga para sa inyo. Sambit ni Mama nang makarating na kami sa lamesa. Nasa isang malaki at mahabang lamesa kami at si Mama ay nakaupo sa isang dulo. Nakaupo ako malapit kay Mama at nasa tabi ko si Harvey. Nasa harap ko si Jade at Miles habang sina Kylo at V ay nasa tabi ni Harvey. Ikaw anak, ano ba ang gusto mong kainin? Si Mama na ang kumukuha ng pagkain ko. Saad ni Mama bago pa kuhain ang mga pagkain at ilagay sa aking plato. Ngunit pinigil ko rin iyon agad. Ma, ako na po, may kamay naman po ako. At isa pa, hindi na po ako bata para paghainan pa. Inagaw ko mula sa kamay ni Mama ang plato ko at saka umupo, ganun din naman ang ginawa ni Mama. Nanaig ang ilang minutong katahimikan. Tahimik na kumakain ang lahat, habang ako ay nakaramdam na ng kaba. Nanlalamig na ang mga kamay ko. Pasimple na lumingon ako sa kaliwa ko kung saan nakaupo si Harvey. Sakto naman na nakatingin na rin siya sa akin. I'm nervous. Mahina na bulong ko kay Harvey habang nagkukunwaring kumakain. Ngunit bigla na lang akong nagulat nang hawakan niya ang hita ko sa ilalim ng lamesa. Pakiramdam ko ay dinadaluyan ako ng milyon-milyong boltahe sa katawan. It's okay. Gusto mo ako na lang magsabi? Bulong niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim at lumingon sa aking ina na kumakain pa rin hanggang ngayon. Hindi, ako dapat ang magsabi. Katulad ng kung paano ako pinakilala ni Harvey sa mga magulang niya. Gaya nung gaano kasabik si Harvey na maging parte ako ng pamilya nila. Gusto ko ganun din ang magawa ko at ang maramdaman ni Harvey. I want him to feel that he is very important to me. In this way, I want him to be a part of my family. Tumikhim ako at nagsalita, Ma? I have something to announce. Buong tapang na saad ko. Agad naman na tumigil si Mama sa ginagawa niya at ganun din naman ang mga kaibigan ko. Mama, me and Harvey are in a relationship. Kami na po ni Harvey. Halos sumabog na ang puso ko sa mga oras na iyon dahil sa kaba at dahil na rin sa takot kung ano man ang magiging reaksyon ng aking ina. Pakiramdam ko tuloy ay parang bumabalik ako sa pagkabata ko noon. 5 taon na ang nakakaraan. Yung mga panahon na natatakot ako, humanga kay Harvey. Dahil ayokong maisip ni Mama na hindi pag-aaral ang inuuna ko. Anak, makalipas ang halos 10 segundo ng katahimikan, ay nagsalita na si Mama. Ngunit mas lalo akong kinabahan. Anak, naku, mabuti naman. Alam mo bang si Harvey talaga ang gusto ko para sa'yo? Nalungkot pa nga ako nang malaman ko na may nobya na siya. Pero ngayon, ikaw na ang nobya niya. Kaya napakasaya ko na. Ang lahat ay nagulat sa naging reaksyon ni Mama. Napatayo pa ito sa kanyang upuan. Ako naman ay natigil pa at nagulat sa nangyari. Mama, paano po ninyo nalaman na may nobya na po siya? At saka, teka,
Hindi pa po ako nagsasabi sa inyo na magiging business partner ko si Harvey. Napakunot no ako dahil mas lalo akong naguluhan. Sa pagkakaalala ko, hindi naman alam ni Mama na katrabaho ko si Harvey. Kaya rin nagtataka ako kung bakit hindi siya nagulat na kasama namin si Harvey ngayon. Anak, kasi napakamot ang aking ina. Mukhang alam ko na kung ano ang mangyayari. Mayroon na namang isang pakialamero. Kylo? Sorry, inofferan kasi ako ni tita eh. Pag-amin agad ni Kylo sa ginawa niya. What? Sorry again? Pero okay na yan. Ang mahalaga naging kayo ulit. At least hindi lugi si tita sa binayad niya sa akin. Ang sabi ni Kylo at nagpatuloy ulit sa kinakain niya. Seriously, all this time, kinakabahan at natatakot pa ako sa magiging reaksyon ni Mama pero hindi ko alam na tuwang-tuwa pa pala ang ina ko. Sa bagay, kailan na nga ba hindi matatahimik ang bunganga nitong si Kylo? Lalo na at may pera na katapat. Ewan ko ba sa lalaking to, basta may pera na kapalit, ilalaglag agad ako. Ano ka ba anak? Huwag ka nang magalit kay Kylo. Ako naman ang nagpumilit sa kanya. At saka, gaya ng sinabi niya, ang mahalaga kayo na ulit ni Harvey. Umalis sa upuan niya si Mama at naglakad papunta sa direction ko. Umamba pa ako ng yakap dahil akala ko yayakapin ako nito, ngunit hindi. Si Harvey pala. Ay nako iho, mabuti na lang at nagkatuluyan kayo ng anak ko. Ikaw pa naman talagang pinapangarap ko para sa anak ko na yan, si Anya. Saan ni Mama habang yakap-yakap si Harvey. Thank you po tita. I promise I will never hurt your daughter. I will love her with all my heart and I will treat her like a queen. Alagaan ko po ang anak ninyo. Wika ni Harvey. Sa mga sinabi mo parang pakakasalan mo na agad si Anya. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan yung abogado namin. Baka iwan ka ulit niyan. Namula agad ang pisngi ko dahil sa sinabi ni V. Inungkat pa talaga ang ginawa ko noon. Loko talaga. Basta ang payo ko sa inyong dalawa. Mga malalaki na kayo at nasa tamang isip na kayo. Hindi tulad ng dati. Palagi ninyong intindihin ang isa't isa ha. Ikaw Anya. Wag mo na ulit iiwan tong si Harvey. Paborito ko pa naman to. Ikaw naman iho, subukan mo lang saktan ulit ang anak ko. At ako mismo magbibigay ng magiging bulaklak mo sa burol mo. Nagkatinginan agad kaming dalawa ni Harvey. Dahil sa sinabi ng nanay ko at nagtawanan ang lahat. Lagot, sigaw ni Kylo. Patay ka Harvey, pang-aasar naman ni V. Congrats, masiglang bati ni Miles. Yahoo, by the way, may chicken papad. Chan? Singit naman ni Jade. Napakamot naman ako sa aking ulo bago inabot sa kanya ang manok. I promise, tita. Your daughter is safe with me. Agad na napatakip ako sa aking mukha nang marinig ko ang sinabi ni Harvey. Naghiyawan ang lahat dahil sa kilig. Tipong parang sila pa nga ang mas kinikilig kaysa sa akin. Napatingin ako sa paligid namin. Pati ang mga kasambahay ni Mama ay tila kinikilig na rin sa kinatatayuan nila. Tama na ang kilig. Tapos na ba kayong kumain mga anak? Kung tapos na kayo, umakyat na kayo para makapagpahinga na kayo. Nagsitayuan ang lahat. Biglang napansin ko naman si Jade na kumuha pa ulit ng isang pirasong manok. Grabe talaga. Sige tita, magpapahinga na po kami. Kayo rin po. Paalam ni Kylo. Oo nga tita, ganda nyo pa naman. Hindi halatang nasa 50s na kayo. Pagbibiro naman ni V. Palabiro ka talaga V. Natatawang saan ng aking ina. Sige po tita, thank you po sa masarap na pagkain. Awkward na saan naman ni Miles. Teka, sino tong gwapong binata na to? Ngayon lang ko'y nakita, anong pangalan mo? Tawag ni Mama kay Miles. Miles po, jowa ni Jade. Sabay na sabi ni na Kylo at V, nagmamadaling umakyat ng hagdan. Naiwan naman si Jade nagulat dahil sa mga sinabi ng dalawang iyon. Nagkatinginan lang kami ni Mama at napangiti kaming dalawa. Sunod nun umakyat na sina Miles at Jade sa taas
at kami na lang ni Harvey ang natitira sa lamesa. Kayo? Umakyat na kayo sa kwarto nyo at kailangan nyo na rin magpahinga. Sambit naman ni Mama habang tinutulungan ang mga kasambahay sa pag-ayos ng pinagkainan. Hindi po kayo magagalit? Sabay na saad namin ni Harvey dahil sa gulat. Seryoso ba si Mama? Hindi ba siya magagalit na sa isang kwarto lang kami matutulog? Oo, abala na si Mama. Kaya naman iyon na lang na isagot niya sa amin. Kami naman ni Harvey ay umakyat na rin kahit nagtataka rin kami pareho. I'm so happy, Harvey. Agad na sigaw ko para na maisara ko ang pintuan ng kwarto namin. Si Harvey naman ay nakangiti habang nakaupo sa higaan. Me too, baby. I'm so proud of you because you did it. Hindi ka pinanghinaan ng loob na illegal ako sa mama mo. You said while smiling still. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Of course. Sino ba naman ang hindi magiging masaya kung isang Harvey Valdivia ang nobyo mo? Saad ko sa kanya at hinalikan siya sa mga labi na nag-iwan ng gulat sa kanyang mga mukha.